Kwentong Bayan. Kung sino ang hinahamak mo, maaaring siya pa ang tumulong sa'yo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Juanito. Taong 1982, probinsya ng Iloilo. Diyos ko naman, ngayon ka pa talaga nagkasakit, anak? Ngayon pa nanibigas, wala tayong pambili. Ano bang kinain mo at bakit sumakit yung tiyan mo? Kung ano-ano na lang kasi yung pinapasok mo sa bibig mo eh. E paano na yan? Saan tayo pupunta? Gabi na. Wala tayong masasakyan papuntang bayan para makahanap ng gamot mo. O siya, sige. Magpakuskus na lang muna tayo kay Mang Kuray. Baka pinasok lang ng masamang hangin yung tiyan mo, anak. Wika ni Nanay Dolor. Oo nga, Dolor. Dalhin mo muna kay Mang Kuray. Eto ang piso. Ipakuskus mo't baka kabag lang yan. At saka, huwag ka masyadong mag-alala, gagaling din yan. Napaka-nervyosa mo talaga, ano? Hindi ka na nasanay sa anak mo. Alam mo namang mahina talaga ang panunaw niyan eh. Kumain yan kanina ng uway sa katalaba, kaya hindi na naman siguro natunawan. O siya, sige na. Lumalalim na ang gabi. Kailangan na nating magpahinga. Maaga pa akong papalaot eh. Hoy bata, kaya mo bang maglakad? Malapit lang naman ang bahay ni Mang Kuray. Sumama ka na dyan sa nanay mo. Wika ni Tatay Erwin. Opo, kaya ko naman po. Pero naikuskus. Hindi ba si Manang Ada kinuskus din yun pero napunta pa rin po sa ospital? Ang malala hindi naman po gumaling eh. Mas nadagdagan pa nga po yung sakit niya, nakakatakot po. Baka kuskusin din ako ng marami. Masakit po yun eh. Wala na po bang iba? Tugon ni Juanito. Pumili ka. Kuskus ng piso o nga ni Lola Belay. Ayan na, may pagpipilian ka. Kasalanan mo din kasi kung bakit ka hindi natunawan eh. Alam mo namang mahina ang tiyan mo. Para kang hindi nakakain ng talaba kung makasubo. Halos hindi mo nang inunguya. Nilulunok mo na lang. Sige na, pumili ka kung saan ka dadalhin. Nang madala ka na ng nanay mo. Wika ni Tatay Erwin. Tumahimik na nga kayong dalawa, sige na. Doon tayo sa kuskus, anak. Saka Erwin, hindi naman pwede ang piso mo. Alam mo naman kung saan kumukuha ng pangkuskus si Mang Kuray. Sa pagkakaalam ko, kinukuha niya yun doon sa altar eh. Doon sa may santo. At saka kung sanganga naman tayo, didikit sa damit niya. Didikit yung mantsa. Napakahirap kayang matanggal. Huwag mo nang lituin yung anak mo, Erwin. Sige na, matulog ka na. Ako nang bahala sa kanya. Ang dami mo pang nalalaman eh. Sobra nang nasasaktan yung anak mo. Wika ni Nanay Dolor. Hindi na nagsalita pa si Tatay Erwin. Tumalikod na ito sa kanila. Ayaw niya nang humaba pa ang usapan nang mapagamot na ang anak. Mula paslit sakitin na talaga ang anak. Dahil wala namang kakayahang ipatingin o ipagamot sa doktor. Kaya umaasa na lang ang mag-asawa sa mga manggagamot sa lugar. Sa awa ng Diyos, gumagaling naman ang anak. Ayon kay Nanay Dolor, kung malakas ang paniniwala ng tao sa isang bagay o sitwasyon, kahit ang imposible ay maaaring maging posible. Dagdag pa niya, ang pinakamabisa upang gumaling ang sakit, paniniwala na may kasamang malakas na panalangin. Ngunit may mga oras na nakakaramdam siya ng kahinaan, lalo pat may mga iilan na hindi gumagaling sa pinaniniwalaan niyang manggagamot. Mag-aalas 7 na ng gabi nang dalhin ni Nanay Dolor ang anak kay Mang Kuray. Hindi naman malayo sa tahanan kaya minuto lang nang marating nila ito. Maayos naman silang tinanggap ng matanda. Pinaupo si Juanito sa mahabang upuan na gawa sa ratan.
habang si Nanay Dolor naman naupo sa isang tabi. Ayon sa manggagamot, mas mainam na hindi hinahawakan ng kung sino ang ginagamot. Pwedeng maipasa ng may sakit ang nararamdaman sa taong katabi, lalo na kung mahina ang dungan. Aba, namumutla ka iho ha. Matanong kita, saan banda ang masakit? Humiga ka nga muna at hahanapin natin kung saan ang kukuskusin. Magsabi ka ng totoo at huwag kang matakot ha, akong bahala sa'yo. Hindi tayo kukuskos ng basta lang. Kailangan kong matukoy kung saan ang masakit sa katawan mo at kailangan ng lunas. Wika ni Mang Kuray. Masakit po yung tiyan ko. Para pong hinahalukay. Saka parang naninigas po yung sa bandang itaas ng puson. Tatang, ano po ba yung ikukuskus mo? Masakit po ba yan? Pakiusap po, dahan-dahan lang po ah. Wika ni Juanito. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Sa ngayon, kailangan ko ng kaunting kooperasyon. Nga pala, akin na muna yung kamay mo. May una lang akong susuriin. Ay sus, simpleng kabag lang naman pala ito eh. Pero kung hindi natin gagawa ng paraan, abay, baka mapasama ka. Sa kamay na lang kita kukuskusan. Baka may kinain kang hindi kagad natunaw eh. O siya di bale, pag natapos ko to mamaya, siguradong mawawala yung sakit ng tiyan mo. Wika ni Mang Kuray. Bago gawin ang pagkuskos ng baryang piso sa kamay ni Juanito, nagsagawa muna ito ng simpleng ritual. Para itong may binibigkas habang unti-unting kinukuskos ang kamay. Dagdag pa ni Juanito, sa una hindi mararamdaman ang pagkuskos. Hanggang sa inabot ng ilang minuto, nakaramdam si Juanito ng sunod-sunod na pagdighay. May nalalasahan siyang mapait sa bibig at naramdaman naman ng matanda na epektibo ang ginagawa niya. Pinakalma ni Mang Kuray ang bata at tuloy lang sa pagkuskus. Hanggang sa nailuwa ng bata ang buong talaba at iba pang kinain. Natuwa naman si Mang Kuray dahil tagumpay ang panggagamot sa bata. Ilang sandali pa natapos na ang gamutan. Hinang-hina ang bata dahil naisuka niya ang lahat ng kinain. Ganun pa man hindi siya nakaramdam ng sakit sa kuskus. Sa paglalarawan ni Juanito, sobrang pula sa parting kinuskos ng barya, pero ramdam niya ang kakaibang hagod sa loob ng tiyan. Maya-maya pa nilapitan na siya ng ina para ayusin. Nilinis na din ito ang mga kalat ng anak. Laking pasasalamat nila kay Mang Kuray dahil kung hindi napalabas ang nagpapasakit sa tiyan ng anak, siguradong isusugod ito sa ospital. Bago umuwi, pinainom muna siya ng matanda ng isang basong maligamgam na tubig. Meron itong halong orasyon. Ayon kay Mang Kuray, mainam na malinis ang bituka ng sa gayon, hindi na muli pang sumakit. Bagaman may napapagaling si Mang Kuray, hindi ito tumatanggap ng bayad at kung meron man ilalagay mo ito sa paanan ng santo. Ginagawa ito ng matanda dahil sa paniniwala na ang kakayahang magpagaling nagmumula sa barya na nasa loob ng bayong na nakasabit sa braso ng santo. Ayon sa paglalarawan ni Nanay Dolor, maraming pera sa paanan ng pinag-alayan ng santo. Indikasyon na maraming nagpapagamot sa matanda. Nagpaalam na silang umuwi matapos mag-alay sa santo. Kinabukasan, tila pinalo ang kamay ng bata sa dami ng pasa. Napatanong ang mga nakapansin sa naglalakihang marka sa kamay ng bata. Abay, ano bang nangyari dyan sa kamay mo, Juanito? Binugbog ka ba ng tatay mo? Nako, hindi na naawa. Kaliit-liit mo. Natitiis kanyang saktan, palibasa, walang matinong trabaho.
Wika ni Aling Marites. Naku, hindi po si tatay ang may gawa nito, si Mang Kuray po. Pinagaling niya po yung sakit ko eh. Galing po sa kuskus. Tugon ni Juanito. Ganun ba, kuskus ng barya? Naniniwala kayo na mabisa ang ginagawa ng matandang yon? Kita mo yung ginawa niya sa kamay mo. Kahit sino sasabihin binugbog ka. Imbis na gumaling ka, ayan ang napala mo. Hindi bale, nasa inyo naman yan eh. Ang sa akin lang, iba pa rin kapag sa tunay na doktor. O siya, sige na. Sabihin mo sa nanay mo sa susunod, huwag laging iasa ang pagkakasakit sa mga walang alam. Lalo na sa mga kagaya nila. Isama mo pa yung nagnganganga, hay nako. Baliw lang ang naniniwala sa kanila. Wika ni Aling Marites. Nako Marites, ano na naman yung sinasabi mo sa anak ko? Umuwi ka na nga, titiko mo yung bibig mo. Ang intindihin mo, malapit na ang paglabas niyang dinadala mo. At saka pasalamat tayo dahil meron tayong mga ganyang tao sa baryo. Kahit wala tayong pera, tinutulungan tayo. Huwag kang magsalita ng ganyan ha. Mamaya ikaw ang magkasakit eh. Baka isa pa sa matandang kinukutsa mong tumulong sa'yo. Pag nagkataon ako, ewan ko na lang. Huwag kang magsalita ng tapos. Wika ni Nanay Dolor. Hindi mangyayari sa akin yan. Saka ako magkakasakit. May pera akong pampagamot lalo na sa mga anak ko. Hindi ko iaasa sa mga walang kwenta at nagpapanggap. Diyan na nga kayong mag-ina. Palibasa kasi, wala kayong pera. Umalis na nagdadabog ang kaibigan ng ina. Napailing na lang si Nanay Dolor sa pag-uugali na ipinapakita ng kaibigan. Ganun pa man, masakit para sa kanya ang realidad. Tama naman ito na umaasa lang siya sa mga manggagamot sa lugar dahil sa kawalan ng pera. Bago pa man tuluyang maapektuhan ng nangyari, niyaya niyang maglibot ang anak sa palaisdaan kung saan nawawala ang bigat na nararamdaman dahil sa malawak at magandang tanawin. Habang naglalakad, itinuro nito sa anak kung paano maging mabuting tao. Huwag gayahin ang masamang pag-uugali ng mga nakikita. Oo nga po, Nay, bakit po ganun yung ugali ng kaibigan mo? Sobrang mapagmataas, nangahamak ng ibang tao. Mayaman po ba sila, Nay? Di ba yung asawa niya kapareho lang din po ng trabaho ni tatay? Tanong ni Juanito. Hayaan mo na anak, kulang lang siguro sa pagmamahal kaya ganun. Hindi bale. Hindi masama ang maniwala sa mga bagay-bagay ha, kung alam mo namang makakatulong sa'yo. O siya, sige na, tulungan mo na lang akong kumuha ng pang-ulam. Baka bukas pa umuwi ang tatay mo eh. Wika ni Nanay Dolor. Nga po pala, Nay, gagaling po ba tong mga pasako? Tignan niyo po oh, sobrang halata talaga. Pwede po ba natin lagyan ng pangtapal? Tanong ni Juanito. Hayaan mo na, matatanggal din yan. Ngayon lang kasi bago pa kaya kitang-kita. Tignan mo bukas, wala na yan. Sige na, umuwi na nga tayo, padilim na oh. Magluluto pa tayo ng hapunan. Inabot na ng maghapon ang mag-ina. Nanguha na din sila ng pwedeng maiulam bago umuwi. Ilang sandali pa namataan nila ang kumpol ng tao malapit sa tahanan. Napaisip si Nanay Dolor kung ano ang ginagawa ng mga ito. Kaya bago pumasok sa bakuran, sandali muna itong nakiusyoso. Laking pagtataka nang makita ang kaibigang si Marites. Hindi ito makatayo dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Sa pag-aalala nilapitan niya ito at inalalayan. Wala man lang ni isa sa mga kabaryo na nais tulungan ang ale. Kasama ang anak, halos buhatin nila si Aling Marites para madala sa pinakamalapit na gamutan. Sa kasamaang palad, walang doktor sa sentro na pinagdalhan nila.
Kaya wala na silang nagawa kung hindi dalin ito kay Lola Bilay. Ang manggagamot na gumagamit ng hanga, ngunit marunong ding magpaanak gamit ang paghihilot. Halos hindi na humihinga si Aling Marites ng madalas sa manggagamot. Malayo pa sila sumisigaw na si Nanay Dolor ng tulong. Abay, parang sinapian ka ng ilang dyablo sa sitwasyon niyo. Sige, bilisan niyo at ipasok niyo sa loob. Ano bang nangyari? Nako, Norman apo, madali ka't mag-init ng tubig. May tutulungan tayo. Kayong dalawa ayusin niyo ang papag. Bakit ganito ang lagay niya? Binugbog ba ito o ano? Mabaging langit. Nasaan ang asawa ng babaeng ito? Wika ni Lola Bilay. Lola Bilay, hindi ko rin po alam yung eksaktong nangyari sa kanya eh. Sa pagkakaalam ko lang, nanganganib yung buhay niya pati na rin yung bata. Tulungan niyo po siya. Pati na rin po yung sanggol sa sinapupunan niya. Diyos ko, iligtas niyo po yung kaibigan ko. Tugon ni Nanay Dolor. Lola, ito na po yung kailangan nyo. Pati po ba nga, kailangan nyo din. Sabihin nyo lang po ako kung ano pang kulang. Yung kasama nyo, parang wala nang malay Wika ni Norman. Nakita lang po namin na pinapalibutan siya ng mga kapitbahay. Wala pong doktor sa pagamutan kaya dito po namin dinala. Tugon ni Juanito. Norman, ayusin mo ang kortina at isarado. Saka na kayo mag-usap pagkatapos. Sige na, lumabas na muna kayo at magsiga. Norman, samahan mo ng kamangyan ha. Iba ang kutob ko sa lagay nito eh. Hindi ko may papangako ang kaligtasan ng sanggol. Hindi niya pa kabuhanan. Alanganin pa ang labas ng bata kapag nagkataon. Wika ni Lola Bilay. Diyos ko, ano po bang pwedeng gawin? Paano na po yan? Lola, wala na po bang ibang paraan para mailigtas ang bata? Tanong ni Nanay Dolor. Nakakalungkot mang sabihin pero mukhang malabo na. Ang magagawa ko na lang, palabasin ito sa katawan niya para mailigtas natin ang kaibigan mo. Sige na, mamaya na tayo mag-usap. Tulungan muna natin ang kaibigan mo. Wika ni Lola Bilay. Tahimik si Nanay Dolor habang pinagmamasdan ang ginagawa nito. Inayos niya ang pwesto ng walang malay na si Aling Marites habang hinihilot ng bahagya ang bandang itaas ng tiyan. Mukhang nahihirapan ang matanda sa ginagawa, lalo na't walang malay ang pinapaanak. Pero ayon kay Nanay Dolor, kakaiba kung humilot si Lola Bilay. Gamit ang nganga na ginawang langis, kada nguya ng matanda at katas na nagmumula sa pinaghalong halaman ng nganga. Ito ang nilalagay sa kamay at sinasabayan ng orasyon na hinahagod ng matanda sa tiyan ng buntis. Dagdag pa ni Nanay Dolor, maingat pero may pagdiin ang pagkakahagod ng matanda hanggang sa unti-unti nang lumalabas ang pira-pirasong katawan ng sanggol. Hindi maintindihan ni Nanay Dolor kung bakit hindi buong nailabas ang bata. Ngunit hindi siya kumibo. Bagkus inalalayan ang matanda habang nilalapag sa maliit na palanggana ang mga nakuwang parte ng katawan. Pakiramdam ni Nanay Dolor ng mga oras na yun, himatayin siya sa mga nakikita. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya inakala na sa ganong sitwasyon niya matutulungan ang matapobreng kaibigan. Inabot din ng ilang oras ang paglilinis ng matanda sa buntis. Pinalitan ng damit at nilinis ang dugo sa katawan. Makalipas ang ilang oras, tila walang nangyari sa lugar. Siguradong nagtataka ka, Dolor. May nauna nang kumain ng sanggol bago pa nangyari ang lahat. Hindi siguro na malaya ng kaibigan mo.
Kilala ko yung babae na yan. Walang gustong tumulong sa kanya na kabaryo natin. Pero dahil ikaw ang nagdala, wala na akong nagawa kung hindi tulungan ka. Maswerte siya. Naagapan natin kagad ang nangyari sa kanya. Kung nagkataon, pareho silang mamamatay ng anak niya. Wika ni Lola Pilay. Lola, tapos na po ba? May naghahanap po sa inyo sa labas eh. Asawa yata ni Aling Marites. Nakakatakot, Lola. May dalang itak eh. Ano pong gagawin natin? Wika ni Juanito. Galing pa sa laot yan. Sige na, papasukin mo nang malaman niya yung kalagayan ng anak at asawa niya. Wika ni Nanay Dolor. Nakakatakot po, Nay, saka parang wala sa sarili. Papapasukin po ba natin? Para po kasing... Naputol ang pagsasalita ni Juanito. Magsilabas kayo dyan! Mga walang ya kayo, anong ginawa niyo sa asawa ko? Kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, babalatan ko kayo ng buhay! Wika ni Mang Berto sa labas. Asawa ni Aling Marites. Kung gusto mong kunin ang mag-ina mo, maghulos dili ka. Hindi kami ang kalaban mo. At saka pasalamat ka nga. Nailigtas namin ang asawa mo. Abay, nasaan ka ba ng inaswang si Marites? Palibasa, pareho kayong mag-asawa. Masama ang ugali. Sige, kunin mo dito ang asawa mo. Baka hindi kita matansya. Tawagan pa kita ng tanod. Tugon ni Lola Bilay. Nang marinig ni Mang Berto ang matanda, bigla na lang itong lumuhod na tila maamong tupa. Lalo na nang makita niyang maayos ang lagay ng asawa, kahit na masamang balita ang bumungad sa kanya. Pinakita ng matanda ang sinapit ng sanggol. Kahit hindi makapaniwala, napagulgol na lang si Mang Berto dahil sa sinapit ng unang anak. Bago pa man kinuha ang asawa, nagpasalamat muna ito sa tulong na nagawa ng matanda. Ni hindi naman naningil si Lola Bilay, bagkus nga lang ang hinihingi kapalit ng serbisyo. Nagpaalam na din ang mag-ina na kailangan ng umuwi para makapagpahinga. Kinabukasan, maaga palang pinunta na sila ni Mang Berto. Ayon dito, gising na si Aling Marites at nagpapaabot ng pasasalamat. Dagdag pa nito, kung maaaring maanyayaan si Nanay Dolor sa gagawing malaking pagnonobena at pagdarasal. Alay ng mag-asawa hindi lang sa namatay na anak, kung hindi maging daan upang makahingi ng tawad sa mga taong napagsalitaan ng masama. Sumang-ayon naman si Nanay Dolor. Siya mismo ang nagpresenta na magtipon ng lahat ng may sama ng loob sa kaibigan. Malaking aral ang naging marka nito hindi lang sa mag-ina, pati na din sa mag-asawang Mang Berto at Aling Marites, kasama pa ang buong baryo. Matutong rumespeto sa iba, huwag manghamak ng kapwa, dahil kung sino ang hinahamak mo, maaaring siya pa ang tumulong sa'yo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marco. Walang eksaktong taon, Zamboanga del Norte. Alas 5 pa lamang ng umaga, nakaupo na sa kama ang binatang si Marco. Hindi man nais na maagang bumangon. Nagigising ito dahil sa bulabog ng mga taong nasa labas ng tahanan. Hindi pa man nakakapagdasal pagkagising, puro mura na ang naririnig ng binata. Noong araw na yon, meron muling naganap na karambola sa barangay. Ang rason kung bakit nasa tapat ng tahanan nila Marco ang mga ito, dahil ang kapitan ng barangay ay mismong ama na si Kapitang Pete. Kaya madalas, kapag may mga nangyayaring kaguluhan, lalo na kapag 10 oras ng gabi,
Pumupunta ang mga ito sa tahanan nila Marco para magpatulong sa kapitan. Matagal na ito sa serbisyo. Sa katunayan, hindi ito mapalitan bilang kapitan dahil labis ang pagmamahal ng mga tao sa kanya. Si Kapitan Pete ay madaling magpaamo ng mga kabarangay. Sa katunayan, walang ibang makapagpahinahon sa mga ito kundi ang kapitan. Hindi man maipaliwanag ng nakararami, ngunit isang salita lamang ni Kapitan Pete, kaagad nitong napapasunod ang mga nag-aaway dahil sa kakayahan ng ama. Mismong si Marco ay natutuwa para dito. Ayon sa kanya, napakasarap sa pakiramdam tuwing napagbabati ng ama ang mga kabarangay. Maging ang binata, ayaw sa ganung sitwasyon at merong nagkakasakitan. Samantala, dahil nagising na ng mga oras na yon, hindi na muling bumalik pa sa pagkakatulog ang binata. Pagkus nag-ayos na ng sarili para pumasok sa eskwelahan. Si Marco ang nag-iisang anak ni Kapitan Pete. Sinusuportahan nito ng ama sa lahat ng bagay lalo na sa pag-aaral. Ganun naman ang pasasalamat ni Marco sa Diyos dahil nabiyayaan siya ng napakabuting ama. Silang dalawa na lamang ang magkatuwang sa buhay, kaya ganun na lamang ang paghanga ng binata kay Kapitan Pete. Sa katunayan, isa sa pinapangarap ng binata ay makapasok din sa politika. Ayon sa kanya, simula pagkabata nais na niyang makapagbigay serbisyo sa mga tao. Matapos sa maghapong pasok sa eskwelahan, diretso nang pumupunta ng barangay si Marco para makatulong sa anumang kinakailangan tapusin ng mga katrabaho ng ama. Madalas, bandang 8:00 na ng gabi kung makauwi ang mga ito. Isang araw, 6:00 ng gabi nakauwi ang mag-ama. Wala naman masyadong trabaho ng araw na yon, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Marco na makapagluto para sa ama. Habang nasa kusina, nakarinig ito ng boses ng matanda na tumatawag sa pangalang Kapitan Pete. Kaagad naman itong pinapasok ng ama, kaya hindi na nag-abala pa ang binata na puntahan ito. Matapos yun, wala nang narinig na anumang ingay o boses ang binata, kaya dahan-dahan itong pumunta ng sala para silipin kung ano ang nangyayari. Nang malapit na, nakita niya na masinsinang nag-uusap ang dalawa. Halos pabulong na kung magsalita si Kapitan Pete, kaya mas lalong umandar ang kuryosidad ni Marco. Sa likod ng kurtina nagtago ang binata. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. May isa sa gawang ritual ang dalawa ngunit hindi naman maintindihan ni Marco kung para saan. Hindi na nagtagal pa si Marco dahil tiyak na magagalit si Kapitan Pete sa oras na makita siyang nakikiusyoso. Samantala, bago pa man matapos sa pagluluto ay umalis na ang matanda. Malapit ang relasyon ng dalawa kaya anumang katanungan sa isipan ng binata, kaagad nitong ipinapaabot sa ama. Tatay, hindi ko naman po sinasadyang marinig ang usapan niyo kanina ng matanda. Pero ano po bang ibig sabihin yung isasagawang ritual? Ano po ba yun? Tsaka para saan po yun, tay? Tanong ni Marco. Si Tandang Turing yun, anak. Isang magaling na albularyo. Dati pa man kaibigan ko na talaga ang matandang yon. May sasabihin ako sa iyo, anak. Pero sana, ingatan mo ang sikretong ibabahagi ko. Dati pa man, hindi ka pa pinapanganak sa mundo. Nagtatangan na ako ng mutya na kung tawagin ay mutya ng batis. Nahanap ko ito noong isang araw. Napadpad ako doon sa batis. Si Tandang Turing naman ang napagkakatiwalaan kong manggagamot, kaya kaagad kong nilahad ang nakuha ko. Doon nagsimula ang mas malalim pa naming pagkakaibigan. Ang mutsyang tinatangan ko, nangangailangan ng taunang ritual para manatili ang bisa. Kaya nga anak,
Marami ang napapasunod ko at napapaamo. Dahil yon sa katangiang taglay ng mutya ng batis. Paliwanag ni Kapitan Pete. Hindi naman kaagad nakaimik ang binata. Kaya naman inilabas ni Kapitan Pete ang nabanggit na mutya. Meron itong sisidlan na hinugot galing sa bulsa. At nang buksan ito nakita ni Marco ang mga bato. Napakaliit lamang ngunit halos mapuno na ang pinaglalagyan. Hinawakan naman ito ni Marco at pinagmasdan. Tatay, nanganganak po ba to? Bakit para pong sobrang dami? Totoo po bang kaya nitong maapektuhan ang pag-iisip ng mga tao? Tanong ni Marco. Napangiti lang si Kapitan Pete at sinabing, bukas isasama niya si Marco sa tahanan ng albularyo para makita ang hiwagang dala ng mutya. Kagad namang sumang-ayon si Marco at matapos ang kaunti pang pag-uusap ng dalawa, diretso nang naghapunan at maagang nakapagpahinga. Nang sumunod na araw ng Sabado kaya walang pasok si Marco. Sumama ito sa trabaho ng ama. Bago pa man sumapit ang pananghalian ay umalis na ang mag-ama. Ayon kay Kapitan Pete, kailangan pa nilang pumunta sa bundok para sa mga kagamitang dadalhin sa albularyo. Sinamahan naman ito ni Marco. Matyagang naghanap ang dalawa ng tuyong ugat ng puno ng makopa. Dahil ito ang kailangan sa tuwing nagpapausok ang albularyo. Halos abuti ng 2 oras ang paghahanap ng dalawa at nang matapos, kagad nang pumunta ang mga ito sa tahanan ni Tandang Turing. Pagkapasok pa lamang ni Marco, bahagya itong nakaramdam ng pagkahilo dahil sa pinaghalong amoy ng iba't ibang halamang gamot na nangingibabaw sa tahanan ng albularyo. Hindi na lamang ito umimik pa. Pagkus diretso nang nagmano sa manggagamot, napuri naman ito ni Tandang Turing dahil napakatangkad nitong binata. Nang maibigay na ni Kapitan Pete ang dalang mga ugat, nagyaya na muna itong kumain ng hapunan. Dito nagkwento ang manggagamot sa binata patungkol sa taglay na kakayahan ng mutya ng batis. Ayon sa matanda, kaya ng mutya na labanan ang mga matatalim o nakakasugat na bagay. Isa rin sa kapangyarihan nito, kagaya na lamang sa nagagawa ng kapitan na pagpapaamos sa mga nakakaharap. Dagdag pa ng matanda, nanganganak ang nasabing mutya ngunit lahat ng maliliit na bato hindi pwedeng ipamigay sa ibang tao. Tanging ang nagmamay-ari lamang ng mutya ang pwedeng magtago ng lahat ng ito. Sa pakikinig ng binata, kahit papaano naengganyo ito sa mga sinasabi ng albularyo. Ngunit hindi nagtagal. Pinutol na ng matanda ang usapan at nagsimula na sa pagsasagawa ng ritual. Samantala, matapos na matagumpay itong naidaos. Tandang Turing, ako po kaya, maaari rin po ba ako magkaroon ng kagaya ng mutya ni tatay? Ang ganda po kasi. Gusto ko pong magkaroon ng ganong abilidad. Tanong ni Marco. Napangiti naman ng albularyo at sinabing sumama ang binata sa kanya dahil meron silang pupuntahan. Hindi na sumama pa si Kapitan Pete sa dalawa at nauna nang umuwi sa tahanan, habang si Tandang Turing at Marco naman pumunta sa batis na unang beses pa lamang nakita ni Marco. Napakamahiwaga ng batis na ito. Iho, magpapakatotoo lang ako sa iyo. Hindi madali na makahanap ng mutya sa lugar na ito. Pero kailangan mo pa ring maniwala. Hindi ko maaaring ibigay ang konkretong detalye kung papaano ito mangyayari. Pero ang may papayo ko lang sa iyo, magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Marami na ang nagtangkang maghanap ng mutya sa lugar na ito. Pero hindi lahat nagagantimpalaan. Nakikita mo ang punong yan, yung nasa gitnang bahagi ng tubig. Diyan ka magbabantay dahil diyan madalas nahahanap ang mga mutya. Wika ni Tandang Turing. Napatango naman si Marco at patuloy lamang na nagmasid sa paligid dahil magtatakip silim na ng mga panahong yun. Nag-aya nang umuwi ang matanda.
Ang pakay lang niya ay maituro kay Marco ang batis. Hindi na rin ito nagbigay pa ng ibang impormasyon at sinabi na tanging si Marco na lamang ang kusang makakadiskubre. Dahil sa mga sinabi ng albularyo, mas nabuhayan si Marco na magkaroon ng sariling mutya. Magmula nang makatungtong sa batis, nagpabalik-balik ang binata sa lugar. Bagamat hindi alam kung papaano talaga makakuha ng mutya, matyaga pa rin itong naghanap sa bawat sulok ng batis. Sa katunayan, tuwing araw ng Biyernes kinakausap niya ang tubig sa paligid. Nagbabaka sakali na sa ganitong paraan, ibigay ng kalikasan ang mutyang hinahangad. May mga pagkakataon rin na isinasama nito si Kapitan Pete, ngunit maging ang ama, nanatiling tikom ang bibig patungkol sa paghahanap. Ayon sa ama, kailanman hindi maipipilit sa kalikasan ang pagbibigay ng ganitong uri ng gantimpala. Kusa itong nagpapakita sa karapat-dapat na tao. Isang araw, Biyernes ng alas 10 ng gabi, nakaupo sa tabi ng bati si Marco habang nakatitig sa punong nasa gitna ng lugar. Halos naluluha itong nakikipag-usap, hindi dahil sa kagustuhang makuha ang mutya, kundi binabalikan ng binata ang alaala kung papaano nawala ang ina. Nasawi ito dahil sa galit na kapitbahay. Isang gabi noon nang malasing ang kapitbahay na babae. Ito ay matagal nang may galit sa ina ni Marco. Mismong sila hindi maintindihan kung saan ito nanggagaling. Dahil lulong sa alak ang kapitbahay, eksaktong paglabas ng ina ni Marco ng tahanan, bigla na lamang itong sinaksak sa leeg kaya kaagad nawala ng hininga. Ang mas masakit, nakita mismo ni Marco ang pangyayari ngunit wala itong nagawa dahil napakabata pa niya na mga panahong yun. Dagdag pa ng binata. Dahil sa pangyayaring yun doon nagmula ang kagustuhan niya na magkaroon ng kakayahan na palambutin ang puso ng sino mang may galit sa kapwa-tao. Noong una sobra ang galit ni Marco sa aling nakapatay sa ina. Ngunit habang tumatanda, unti-unting napagtanto ng binata. Lahat ng yun ay nagmula lamang sa galit. Samantala nang matapos naman sa pakikipag-usap ang binata, ganun na lamang ang paglaki ng mga mata ni Marco. Nang mismong masilayan ang pag-ilaw na nag-iisang puno sa gitna ng batis. Dahan-dahang lumapit ang binata at nang nasa may paanan na ng puno, doon lamang niya nasilayan ang mga batong nasa tubig na umiilaw na kulay berde. May isang napakalalim rin na boses na bigla na lamang nagparinig sa binata at ayon dito, maaari siyang kumuha ng isa sa mga ito at alagaan. Nagmamadali namang pumulot si Marco at nang makakuha, kaagad din namang nawala ang liwanag. Tinitigan ni Marco ang batong nasa kamay. Sa muling pagtingin sa pinagkuhanan ng bato, wala na ang mga kulay berdeng ilaw na nakikita. Bagkus natira na lamang ang mga ordinaryong malalaking bato. Nagpapasalamat naman sa mismong puno ang binata at matapos yun, nagmamadali na itong umuwi ng tahanan at pinalita sa ama ang nakuha. Masaya ako para sa iyo, anak. Siguro, nakitaan ka rin nila ng kakayanan na alagaan ng gamit, kaya binigay na rin ng kalikasan sa iyo ang mutya ng batis. Bukas na bukas, pumunta ka kay Tandang Turing at pabasbasan mo yan. Mas mainam na mabasbasan ng mutya bago mo gamitin. Nang sa gayon, patuloy tayong gabayan ito sa kabutihan. Wika ni Kapitan Pete. Sumang-ayon naman si Marco at naghanap ng sisidlan para mailagay ang dalang mutya. Sa buong magdamag, hindi na gaanong nakatulog ang binata, kaya maaga pa lamang ay pumunta na ito sa tahanan ng albularyo. Pagkarating naman sa lugar, kagad din namang binasbasan ng matanda ang dalang mutya ni Marco. Isa sa naging payo ng albularyo ay mas pairalin ang kabutihang loob sa anumang bagay. Dagdag pa na matanda, magbibigay ito ng ilang pagsubok para sa nagtatangan.
isa itong basihan para tuluyang ipagkatiwala ng kalikasan ng mutya. Tumango naman si Marco at matapos ang kaunti pang pag-uusap ng dalawa, umuwi na ang binata sa tahanan. Magmula ng araw na yon, lubos na pinangalagaan ni Marco ang tanga na mutya. Nagagamit na rin ito ni Marco sa eskwelahan, lalo na kapag may mga kaklaseng nagkakaroon ng alitan. May mga pagkakataon pang naihahalin tulad na rin ito sa ama dahil pareho sila ng gawain. Lubos namang nagagalak ang binata sa tuwing may humihingi ng tulong. Dahil dati pa man, ito na talaga ang gustong gawin sa buhay. Ngunit minsan sa buhay ng tao, nangyayari talaga ang mga bagay na hindi natin lubos maisip. Isang araw, isa sa mga kaibigan ni Marco ang napagsabihan niya patungkol sa tanga na mutya. Kagaya ng binata, naniniwala rin ito sa mga ganitong uri ng regalo ng kalikasan, kaya kaagad nagkasundo ang dalawa. Matapos ang klase, pumunta ang mga ito sa bakanting lupa kung saan ayon sa kaibigan ni Marco, susubukin nila ang kakayanan ng mutya sa nasabing lugar. Bukod sa dalawa ay may isang binatang halos kasing edad lamang nila. Sige nga, dito mo sa akin patunayan na totoo ang tangan mong mutya. Ayan si Dino oh. Medyo maangas ang lalaki yan. Sige nga, subukan mong paamuhin. Subukan mong papuliutin siya ng dahon dyan sa may kanal. Nung makatulong naman siya sa paglilinis dito. Wika ng kaibigan ni Marco. Kagad namang hinawakan ni Marco ang mutya sa bulsa at meron itong ibinulong. Matapos yun, tinawag na nito ang binatang si Dino. Ganun na lamang ang panlalaki ng mata ng kaibigan ni Marco. Harap-harapan nitong nakita si Dino na sumunod sa utos ni Marco. Pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng dalawa. Habang ang kaibigan naman, nakatitig lang sa ginagawa ni Dino. Nagtataka ito dahil napakayabang na binata ni Dino. Madalas itong magkaroon ng kaaway dahil sa pag-uugali. Ngunit walang ano-ano'y bigla na lamang tinulak ng kaibigan ni Marco sa kanal si Dino. Malalim ang kanal na yon, kaya narinig ng dalawa kung paano lumagapak ang katawan nito. Lalo pat walang tubig na mga panahong yon. Bago pa man madungaw ni Marco ang binata, nakatakbo na papalayo ang kaibigan. Ganun na lamang ang naramdamang kaba ng binata. Hindi ito makapaniwala sa nagawa ng sariling kaibigan. Habang nanginginig ang katawan, dahan-dahan itong tinignan si Dino sa kanal at hindi halos makapagsalita. Nakita ni Marco kung paano dumanak ang dugo sa lupa na nagmumula sa ulo ng binata. Dahil sa nararamdamang takot, bumaba ito ng kanal at pilit na inalalayan ang katawan ni Dino. Sa puntong yon, hindi na humihinga ang binata, kaya naman napasigaw na si Marco ng tulong. Hindi nagtagal, nagsidatingan na ang mga tao kabilang na ang amang si Kapitan Pete. Ganun na lamang ang pag-iyak ni Marco nang lapitan ng ama. Samantala, ang katawan naman ni Dino ay hinatid na sa tahanan ng pamilya. Nang mismong araw na yon, nagkaroon ng imbestigasyon patungkol sa nangyari. Kahit nakakaramdam ng takot, tapat na binahagi ni Marco na ang kaklase nito ang gumawa nun kay Dino. Dahil kailangan pa ng masusing pagsisiyasat, nanatili muna sa otoridad ang binata. Nang gabi ng mismong araw na yon, habang nasa kustodiya ng mga pulis, nakaramdam ng sobrang panghihina si Marco. Nang silipin nito ang tangan, hindi ito makapaniwala nang makita nagsisimula ng mangitim ang bato na tila nawawalan na ng buhay. Nang mga panahong yon, hindi na muna dinalaw ni Kapitan Pete si Marco bilang pagbibigay karapatan sa mga pulis na imbestigahan ang nangyari. Dahil nahanap na ang kaibigan ni Marco, hindi naman ito nagsinungaling sa mga otoridad.
Kinaumagahan nakabalik na sa tahanan si Marco. Nang mga oras na yon, hindi maintindihan ng binata ang nangyayari sa sarili. Nakakaramdam na matinding pamamanhid ng katawan si Marco. Maging ang mga bibig ay hindi na rin niya maigalaw ng maayos. Kaya naman nilapitan na nito si Tandang Turing. Pagkarating sa tahanan ng matanda ay napailing ito. Ay, ito na nga ba ang sinasabi kong pagsubok sa iyo, bata? Natalo ka ng masamang enerhiya sa paligid. Ang kaibigan mong yon, siya ang nagdala sa iyo sa kapahamakan. Sa ngayon, mawawalan na ng bisa ang tangan mong mutya. Pero huwag kang mag-alala. Pansamantala ka lang naman mapaparalisa. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Isang napakalaking kasalanan na makapatay ng tao. Kaya asahan mo, hindi magiging madali ang pagdadaanan mo. Wika ng manggagamot. Magmula ng araw na yon, nanatili muna sa poder ng manggagamot ang binata. Kagaya ng sinabi ni Tandang Turing, naparalisa nga ang katawan ng binata. Samantala ang tanga namang mutya, ibinalik na ng matanda sa batis. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting natanggap ni Marco na baka hindi talaga para sa kanya ang pagkakaroon ng mutya. Hindi man madali. Ngunit nakabangon naman ito dahil sa tulong ng albularyo. Habang si Kapitan Pete naman, patuloy pa rin sa pagtanga ng mutya. Magpasa hanggang ngayon, apelyido pa rin ni na Marco ang nagpapatuloy sa pagseserbisyo sa lugar. Habang si Marco naman, nanatili na lamang na simpleng tao. Sa tuwing sumasapit ang Biyernes Santo, paminsan nagtatangka pa rin itong makakuha ng mutya. Ngunit naging mailap na ito sa kanya. Ayon kay Marco, kahit papano laking pasasalamat pa rin niya nang minsang magkaroon ng mutya ng batis. Kwentong Bayan.